Breaking news, nako, ito pong pagsasalita ni Senator Robin Padilla, pahiya dito po lahat ng senador, maging mga kongres, no? Pahiya po dito lahat. Talagang real talk po itong sinabi ni Senator Robin Padilla. Minamalit nila masyado to eh. Oh, Robin Padilla, artista. Okay, Robin Padilla. May mga pagkakamali siya, bakit hindi? Tao siya eh. Pero, yung punto niya lagi, tama. Hindi nakapagsasalita ng ganito tulad ng ibang senador. Maliban kay Senator Marcoleta, pati kay Senator Peter Alan Cayetano, ha? Kaya mga 21 senador pahiya. maliban din kay Bato, syempre, oh. Pero pahiya lahat sa sinabi ito. At Tatay Digo, ha, nahulaan ng mangyayari itong gera sa Iraq. No, yan ang sinasabi natin, great leader. Ang matalinong leader at matatag na leader, nakikita, foresight, nakikita yung mga, wala, di naman siya manghuhula, di naman siya propeta, no? Di naman siya basta sino manghuhula sa bolang kristal, hindi. At ginagamit niya talaga ang talino. Ito kakayahan ng isang leader na kung saan hindi lang basta matalino, kundi maraming karanasan at ginagamit talaga niya ang utak niya. Pero yung leader na uutal-utal at walang masabi, walang kalaman-laman ang sinasabi, trabaho lang kayang gampanan, kayang gawin yan eh, kahit sino eh. Kahit sinong trabaho Pilipino, kayang gawin yan eh. Oo, maging leader-leaderan ka, kayang gawin eh. Oh, pero yung makikita sa iyo katangian ng isang leader, nakikita yan sa kilo, sa gawa, sa salita, at sa mga plano, at sa mga sinasabi. Ito, napakagandang speech po ni Senator Robin Padilla. Oh, ang daming tatamaan dito. Yun. Opo sir, ito pong paksa natin ay napaka-angkop na angkop sa ating panahon ngayon dahil last year pa po niyo pala na forecast itong ating kahihinatnan na energy crisis. Last year, June. Tama ba, sir? Opo. Paano nyo nasabi, sir, na dapat maghanda na tayo as early as June 2025 na nangyari ang atensyon May 2026? Opo. Una po sa lahat, kasi kailangan po natin balikan. Ano? Makikita mo talagang di plastic isang tao, no? Dire-diretso magsalita. Hindi ka tulad isang senadora, alam mo, mahal ko talaga ang Pilipinas. Mahal ko talaga mga Pilipino. Niligan talaga. Nahuhuli sa bunga nga, mahal niya talaga. Ba't may talaga? Ibig sabihin, napipilitan ka lang. Tayo pwedeng biglang tumalon. Tayo po ay naging tagasunod ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi po sa kadahilanan tayo ay tagahanga o tayo po ay in love sa kanya. Tayo po ay naging tagasunod ng ating mahal na dating Pangulo dahil naniniwala po tayo sa kanyang mga sinasabi. At isa po ito sa kanyang sinabi noong siya ay namumuno, nang siya ay Pangulo. Sinabi na po niya yan na abangan natin ang pwedeng mangyari sa Israel at sa Iran. Masabi na po niya yan. Diri mo, nasabi niya na dati yan, nahulaan na niya na may magkakagera sa Iran. Ibig sabihin, alam mo kasi, makakita ka na ng isang hint sa buhay ng tao. Ba, sa bahay, pumasok ka, may nakita kang isang bubuyog na lalagi-lagi sa bahay mo. Bakit may bubuyog lagi sa bahay kung isang piraso? Bakit kaya? Mag-isip ka kung bakit may bubuyog dun. Araw-araw nakakita ko isang piraso. Yung pala, ginamit niya utak niya. Teka, hindi lang to isa. Baka naman kaya nagpapakita na to ng isa kasi pag nagpakita ng marami, hahalong ka, bubulabugin mo sila kasi madami na sila eh. Kailangan pa isa-isa lang para isipin mo, ay wala yan, napadaan lang yan. Ganyang katalino mga bubuyog. Isa lang pinapakita niya sa'yo, pa isa-isa lang. Pero hindi mo alam, may bahay na napakarami na doon sa sulok, buwag-waga ng pukyutan. Gets nyo? Ibig sabihin, doon pa lang sa hint mo, nakakita ka ng bubuyog na isang piraso, nagka-hint ka na, uy, bakit may isang piraso? Alam ko na, baka may mga kasamang marami. Yan ang taong nag-iisip na leader. Ngayon, bakit Alam yung mangyayari. po niya nasabi? Sapagkat ang ating pong dating Pangulo ay estudyante ng kasaysayan. Tama? Hindi po siya manghuhula, hindi siya masasabi natin isang propeta, hindi po. Siya ay estudyante ng kasaysayan. Katulad ko po, kaya po ako naging tagasunod niya dahil estudyante po ako ng kasaysayan. At kung susundan po natin ang kasaysayan, talaga pong dadating dyan sapagkat kung naalala niyo po, meron pong isang dating NATO general ng pangalan po ay Clark. Ang sinabi niya noong minsan ay pinatawag sila
ni Presidente George Bush Jr. sa isang meeting. Ang sabi niya, narinig niya, sinabi sa briefing na lulusubin ng bansang Amerika itong mga bansang nasa gitnang silangan. Ang Iraq, Lebanon, Iran, Syria, Libya, lahat po yan. 2001 po yan. So, yan po ay inabangan natin. Bilang tayo po ay estudyante ng kasaysayan, sa sinabi po ni Ginoong Clark, at alam ko po, narinig yan ng ating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, at naiintindihan niya. Kaya po sinundan ko yan. Noong pong nangyari, una po kasing nangyari, yung pinatay ang Hamas leader sa Iran. Yan po ay naganap po yan ng 2024. 2024 pa lang po. Noong pinatay po yan, nagsabi na ako na ako po'y gumawa na ng speech sa Senado. Sinabi ko na po doon na hindi ito biro. Sapagkat sa kasaysayan din po, tandaan po natin, ang Iran po ay hindi parang Iraq. Ang Iran ay hindi parang Libya. Hindi po yan Arab country. Correct. Okay? Ang Iran po, ang kasaysayan po niyan, yan po ay Persia. Kung alam po natin kung ano ang Persia, yan po yung Persian Empire. Tama yan, Persian Empire yan. Nasa Biblia yan. Namuno yan mga naglabanan nung araw. At yung panahon na yan, pinanigan ng Panginoon Diyos yung panahon na yan. Pero sa panahon ng overall, Israel, bayan ng Israel ang pinanigan ng Panginoon Diyos. Pero nagtraidor ang Israel. Hindi nagtiwala sa kanya. Hindi bansang Israel, Ang bansang Israel, naging bansa lang yan, pangalang Israel, 1950s, something, 54, di ko alam, basta ganyan. No? Pero yung bayang Israel nung araw, na naglakbay sa disyerto kasama ng nila Moises, yung bayang, yun yung iniingatan ng Panginoon Diyos. No? Yung bayang Israel, nung panahon na yon. Ngayon, may pangako dyan sa Israel na kailanman ay didigmain kayo. Kasi yan, ang Israel kasi lagi nagdududa. Laging kinu-question ng Diyos. Matapos paghimalaan sila ng Diyos, biruin mo, hatiin yung dagat ni Moises sa pamamagitan ng pagkapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ni Moises, sinati yung dagat. Tapos kukwestiyonin pa nila ang Diyos. Ano yan 40 years silang mahigit naglakbay sa disyerto. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon Diyos. Nagtanglaw ng mga ulap. Pagtanghalin tapat, didilim yung ulap, tatabingan sila sa araw para hindi sila mainitan. Sa gabi, magkakaroon ng apoy, alam mo yun, tubig, bubukal sa disyerto. Sa kabila nung kinestyon nila ang Diyos. Na pagkatapos mo, biruin mo, nakakita ka ng hinati yung dagat. Tapos tatanungin mo, sa isimpleng bagay, mabubusog ba kami sa sa disyerto niyan? Mapapainom ba kami ng Panginoon Diyos na disyerto? Kukwestiyonin mo. Kaya sila nasumpa-sumpa. Ngayon, yung panahon na yan, kailanman lagi silang didigmain. Pero ngunit hindi sila matatalo. Yan ang tatandaan nyo. Nasa Ezekiel yan. Pati ang Iran, may hula dyan. Oo, sa matagal na panahon, they ruled the world. Ang sarap ng kwentuhan lagi, no? Marami kayo natutunan, no? Biblical, scientific history, no? Alam mo kasi dito lang yan, Yung iba, dada lang, kuda. Kuda lang dun sa kanilang programa. Kuda lang ng kuda. Mga lalo, ibang vlogger, kuda lang ng kuda. Di ba? Hindi sila masustansyang kausap. Wala sila kayo nalalamang mga kakaibang, uy, ano ba yun? Bago yun, Di ba? Hindi. Di ba? Pang-aasar lang sa politika. Dito kasi seryoso usapan dito. Di ba? Para patawa lang, iba patawa lang, nagpapatawa lang. Di ba? Pero dito kasi usapan dito, maayos. Okay? So hindi po sila yung mga tipong makigegera tapos susuko. Hindi po sila yan. So nung tinira po ang leader ng Hamas, doon ko na po nasabi na magtutuloy-tuloy na to. Sino ba ang Hamas? Okay, kailangan balikan din po natin kung sino ang Hamas. Yan po ang mga leader diyan sa gobyerno, diyan sa Palestine. Okay? Alam naman po natin na merong gera ang Palestino at ang Israel. Ako po'y, tandaan po ninyo, ako po'y isang Muslim, pero ako po'y naniniwala sa dalawang state. Okay? Yan po kasi ang ruling ng United Nations. Okay? Na kailangan 2 states. Meron talagang Tama. Israel, meron talagang Palestine. Nasa Biblia kasi yan. Ito.
Israel-Palestine. Ito sabihin ko sa inyo. Paano nagsimula yung away na yan? Ha? O, Biblia konti tayo. Trivia konti, para sa mga bagong makakapakinig, ha? Yung Palestine na nagsimula yan, diyan kay David and Goliath. Dahil si David, isang Israelita. Si Goliath, isang Palestine. Di ba? Palestine yata, Palestine. Ngayon, nagkaroon ng parang pustahan. O, ikaan niya. Sige, dati laban. Kasi di ba ang labanan nung araw harapan, salubungan, bahala na kung may sibat ka, may panangga ka, basta gurguran lahat kayo. Yeah. Ngayon, nagkaroon ng kasunduan. O, para di tayo maglabanan, isang representative na lang ang ilalaban namin sa inyo. Itong Palestine, i-represent namin si Goliath. Sino sa inyo sa Israelite ang lalaban sa inyo? Pag natalo kami, papaalipin kami habang buhay sa inyo. Nasa Biblia, search nyo. Ganon din ang Israel. Pag natalo sila, habang buhay sila aalipin ng Palestine. Nanalo ang Israelita sa pamamagitan ng pagtirador ni David kay Goliath. Di ba? Tinamaan sa ulo. O, kaya, yung mga panahon na yon, inalipin talaga ang Palestine. Siguro kasi nasabi ng banal na kasulatan di ba? So, yan, trivia ko sa inyo yan, ha? yung nangyari pong pagpatay doon sa Hamas, ay sigurado na po ako, sabi ko magkakagulo na. Kakalat na ito. Sapagkat sino ba ang sumusuporta sa Hamas? Ang sumusuporta po sa Hamas ay Iran. Yan naman po ay hindi yan inililihim. Pag nanood po tayo talaga at nagbasa tayo ng kasaysayan, makikita po natin talaga. At pati ang Hezbollah na nasa Lebanon, sila din po ang tumutulong sa Palestinian struggle. So ito pong mga nangyayari nito ay mula pa doon sa nangyaring atake naman ng Hamas sa Israel noong October. Kung naalala nyo po, sila po nilusob din, Kaya ito po talaga ay hindi natin kailangan maging manghuhula. Ang kailangan lang natin ay analyzation. Ano po ba yung dapat nating inanalyze? Na itong bagay na ito ay hindi ito maayos sa usap. Dahil ang bansang Israel po ay handa. Sila ay handang ipagtanggol. Karapatan po nila yan. Ipagtanggol ang kanilang bayan. At ganun din naman po ang Palestino at ganun din naman ang Iran. Ito pong lahat ng ito, ipinagsama-sama ko po at dinala ko sa Senado. Sinabi ko sa kanila, mga mahal kong kasama, hindi ito maaayos. Dapat ngayon pa lang ay naghahanda na tayo. Tama. Kung isang leader matalino, sa tingin ko kaya si Pangulong Duterte nahulaan tong giyera sa Iran, nagbasa ng Biblia O hindi man, nakibalita siguro, si Pastor Kibol, alam din to. Basta pag binasa mo kasi ang Biblia, hindi na ito pag-analyze sa Biblia, nakalagay na sa Biblia, word for word. Na talagang didigmain talaga. May binabanggit doon ng Persya, at sa Ezekiel, may binabanggit ng Israel, na dati niyang araw tatayo ang Jerusalem. At hindi talaga magagapi ang Jerusalem. Yan ang sabi ng Biblia. Yan talaga siya, sampalatayanan din naman natin yan. Ngayon, kung makikinig ka sa Biblia, mahuhulaan mo talaga lahat ng mangyayari. Yung paglitaw ng yung Iran, ng gera, nasa Biblia. Pag crisis oil, nasa Biblia lahat yan. Kaya kung naniniwala ka sa Biblia, leader ka, dapat pag leader ka, nagbabasa ka ng Biblia. Lalo nasa Christian country ka. Yun yung nasa Muslim country. Alam nila ang Quran dapat pag leader ka, alam mo yung Biblia, laman. Siguro si Duterte alam yan kasi ang spiritual advisor niya si Pastor Apollo Kibuloy. 'Di ba? Kaya alam yung ganyan, no? Hindi po sila nagresponde sa plenaryo, kaya ang ginawa ko po, sinulatan ko ang mga ahensya ng gobyerno. Sinabi ko sa kanila na ito, kailangan natin magkaroon ng plano sa pagkain. Number 1, pagkain. Number 2, langis kung saan tayo kukuha. Pangatlo, sabi ko sa kanila, kailangan makahanap tayo ng lugar. Katulad po, isipin nyo, ganun kagaling ang ating dating Pangulo. Nakita na niya na kailangan tayo magkaroon ng sariling supply Tama. ng langis. At nasan ba yun? Nandoon sa West Philippine Sea, sa South China Sea. 2022 pa lang po, binuhay ko. Iyan po ang unang-unang privilege speech ko. Sinabi ko na kailangan buhayin natin yung... Tapos sasabihin kay Junior, ang galing ni Junior, natuklasan. Di ba?
bang ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte magkaroon ng joint exploration ng langis. Bakit? Kasi kailangan po natin magkaroon ng sarili natin. Hindi po tayo pwedeng habang buhay nag-i-import Correct. ng langis doon sa gitnang silangan. Meron tayo. At higit sa lahat kako, sumunod na aking privilege speech ay yung ating, kung natatandaan niyo po yan, at alam na Dapat ganito, magkaroon ng batas ipatupad lahat, na kasi ang pagka-presidente kasi 6 na taon lang Bitin niya naman talaga. Halimbawa, nagawa ni Pangulong Duterte, maayos naman. Yung maayos na yung maayos na patakaran, halimbawa, sa 10 years yung passport saka mga document, 10 years. Lahat continuity. 'Di ba? Magkaroon ng batas pag hindi mo continuity, paparusahan ka. Aalisin ka bilang pangulo. Dapat ganoon Kasi bisa napupolitika project ni Pangulong Duterte, wag na ituloy. Paano sinaan niya, panukala ni Pangulong Duterte, wag na ituloy. Di ba ganyan nangyari ngayon? Hindi na tinuloy. Di ba? Akala ko ba continuity? Hindi na tinuloy. O, dapat magkaroon parusang kulong alam Sa akin ko lang yun, na pati ang ating mahal na Pastor Apollo Kibuloy, tulutulungan niya ako dyan, yung ating Sabak Lane. Dahil totoo po yan na ating yan na dapat meron na tayong tamang pakiki-negotiate. Hindi po away inuulit ko, ayoko ng away. Pwede naman po tayo makipag-usap sa Malaysia at pag-usapan natin yung claim natin dyan. Lahat po yan, hindi po natin kailangan maging manghuhula. Maging tama lang ang ating analyzation. Tama. Kung totoong mahal natin ang bayan natin, Yan, totoo mahal mo bayan mo. Gagawa ka ng paraan. Hindi namimili ka lang. Pag inapi ng China, saka kakikilos. Pero flood control, di kakikilos. hindi dapat tayo umaasa sa utang. Kasi pagka tayo, puro utang na lang at hindi natin iisipin kung paano tayo tatayo sa sarili nating paa, habang buhay po tayo magiging alipin. Kaya po ngayon, alipin tayo. Hindi po tayo literal na pinahagupit ng mga pamalo, pero hinahagupit tayo ng presyo, pagtaas ng ganito, nawawala ang gasolina after 30 days. Lahat po yan nakalulungkot. Kaya po sana, ang sinasabi ko sa mga kasama ko, lagi, paulit-ulit, huwag tayong maging bulag sa usapin ng pagiging patriotic. Kasi yan ang problema ho natin Kapag pinag-usapan natin yung pakikipag-usap sa China, pakikipag-usap sa Russia, tatawagin ka ng traidor. Tatawagin kang taksil. Taksil! Yan kasi tinuro sa kanila ni Carpuet Nagsabi ng lowest rank kay Senator Marcoleta, di ba? Hindi ako makamubon dyan. Yan tinuro sa akin, sama ng bibig nun Akala mo matalino Biruin mo? Nga? Yan tinuro sa kanila ni Carpuet. Ikaan niya, away kapitbahay, parang kapitbahay lang. Taksil sa bayan. Alam niyo po, kung meron pong isang tao na matatawag natin na pinaka-Pilipino sa lahat ng Pilipino, ayun na po ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Tama, ang galing ng sinabi niya. O kumpara mo sa ibang senador, tamo. Biruin mo, lalapit ka sa China, makapili, pro-China. O sige, hamunin kita sa mga senador dyan, sino congressman dyan, at sa mga bangag vloggers dyan. Ano masama sa pagiging pro-China? Sabihin mo nga sa akin ngayon din. O, napaisip kayo, no? Ano nga pala, no? Ano pala masama dun? O, ngayon, napapaisip ka. Nakikibagay ka lang sa mga politikong plastic. Hindi po ako nagiging bias. Baka sabihin na, hindi, kasi si Robin Padilla, sunugin mo yan, mangangamoy Duterte yan, pigain mo yan. Hindi po, doon lang tayo sa totoo. Doon lang tayo sa totoo. Nangyari na ngayon sa harap natin. Nakita ninyo? 4 years na ang foresight ng ating dating Pangulo na mangyayari ito. At ito ngayon, nasa harap natin ngayon, mga kababayan. So, ibig nyo sabihin lahat tayo ngayon maka-China o maka-Russia? Hindi po. Ang gusto ng ating dating Pangulo ay kaibigan natin ang lahat ng mga bansa at tayo ay maging pro-economic country. Hindi tayo pro-military country. Hindi ko po sinasabi at minamaliit ang ating sandatahang lakas. Hindi po, tama, magpalakas tayo. Ang galing ng ni Robin, salita. Dapat lang. Pero hindi dapat. Walang butas. Pag nagayat ka rito, isa lang ibig sabihin nito, ayaw mong gumawa ng tama. Tama sinasabi niya, wala namang mali. Oo.
Walang mali, walang bias to. Yung sinasabi niya. At tinaamin niya talaga, totoo. Pahiya mga 21 senador dito, maliban kay Senator Alan Peter Cayetano, pati kay Senator Rodante Marcoleta. Binabandera natin. Sa totoo lang, ako gulong-gulo doon sa pinamamalita natin na nagpapalakas tayo. Hindi. Dapat nga, inililihim niya. Oo. Biruin mo, pati sundalo, di ba, alam niya, dapat dinilihim niya sa pagpapalakas. Bakit mo inahayag yan? Ano ka ba, North Korea? Kung North Korea ka, pwede. Pero dapat ang unahin natin, ang kababayan natin, ang mga Pilipino maging malakas. Sila muna. Paano sila magiging malakas? Iahon natin sila sa kahirapan. Kapag yan kumain na ng tama sa 3 beses sa isang araw, may magandang trabaho, may magandang sweldo, may tahanan na pwede niyang tawagin na kanyang kaharian. Yan ang magiging pinakamatibay na Pilipino. Yan ang pinakamatibay na ating sandata. Yung healthy na Pilipino. Kaya sa totoo lang po, lahat ng ito, sinabi na sa atin ng dating Pangulo eh. Hindi na ito bago. Parang rewind lang. Rewind lang natin. Lahat ng sinabi niya, nangyari. Kaya sana, ako naman din po ngayon, ay nananawagan sa lahat din ng mga kasama natin, na sana, kanina, inis na inis ako, pagising ko. May impeachment na naman. Ano ba itong kalokohan na to? Meron pa silang papiyapiyatos na hawak doon. Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang po, patawarin ako nitong mga kaibigan natin na ito. Hindi ba kayo nahihiya? Ang babastos. Yung piyato. Sige, palagay natin si Sara nanunustay. Pero, manggaganon ka, piyatos, nangaasar ka. Ano yun? Ipinapakita mo sa taong bayan, nangaasar ka? O nangaasar ka lang talaga? Ano kayo? Official ba kayo ng gobyerno? Ganyan ba talaga kayo? Umasal? Ha? Ayaw nyo daanin. Talaga namumulitika kayo kasi papapansin kasi alam nyo, kakagating kayo ng masa. Yung ginagawa nyo, kuwari, nagpapaka-lower kayo. Huwag nyo kaming lokohin. Ha? Plastic kayo. Ayaw nyo yung ginagawa nyo, napipilitan lang kayo kasi alam nyo, yan ang gusto ng masa. Yung may piatos na pinapakita, kasi ginagawa ng mga Duterte yan, ginagawa ng mga ano yan. Huwag nyong gawin, di bagay sa inyo. Napaka-plastic nyo lahat. Hindi lahat para ng pink. Ginagawa ninyo? Ang mga kababayan natin nag-iisip kung anong kakainin nila. Itong mga panahon nito. Magkano ang bilihin? Ang iisipin ninyo, politika. Wow! Talagang ako po, hindi ako makapaniwala. Kung ganito ang mentalidad natin, sino pa makakatulong sa atin? Isipin ninyo, ang ini-issue natin sa Vice President natin, piatos. Naiintindihan nyo ba yun? Na sa confidential ho kasi, inuulit ko, dati po tayo sa intelligence. Hindi Ang intelligence pan sa confidential pan, halos iisa yan. naman gumagamit ng totoong pangalan dyan, boss. Paano ka naman gagamit ng totoong pangalan niya? Give away mo na kung sino yung asset mo. Nilaglag mo na. Tama. Ngayon, ganito. Alam na mga congressman yan, nagsasabing piatos-piatos, Meligris piatos. Alam nila yan. Ang nakapagtataka, bakit kunwari hindi nila alam? So, niloloko nyo taong bayan. Alam nyo yan. Ngayon, pag daw po si Sara, iimbestigahan nyo yung mga confidential funds dyan. At gagawa din kayo ng pangalan na i-inventory nyo, maniwala kayo sa akin. Sasabihin nyo, normal yan. Ngayon, yan kayo. Kaya mga kababayan, huwag kayo magtitiwala sa mga yan, pa-plastic. Pambihira talaga. Alam Hindi lahat, nyo, sa totoo lang po, ako'y nalulungkot. Kasi sa panahon nito, dapat sama-sama tayo. Lalala nyo, kasi parang pandemic ito, boss eh. Another phase ito ng pandemic. Dapat sama-sama tayo dito. At yung mga natutunan natin dapat ng pandemic, i-apply natin ngayon. Kasi nung nakaraang pandemic, naipakita sa atin ng dating Pangulo kung paano i-handle. So meron na tayong leksyon eh. Mas worse pa nga yung pandemic. Mas worse pa yun, dahil Hindi mo alam eh. kang... Ito po pwede mo. ito dapat napaghandaan eh. Di ba? Meron na ng mga warning. Kaya sana wag na lang maging pabida-bida, yung maraming umaagaw ng eksena. Hindi ito yung oras na yun, boss.
Opo, balikan ko lang sir yung mga post po ninyo para sa kabatiran natin mga kababayan. Sorry, 6 napahaba, boss. Okay lang, sir. June 16, 2025, sinabi po ninyo kumusta ang ating food security. Malinaw na po ang kampihan ng mga bansa sa kaganapan sa Middle East. June 16, 2025, as of 2023, 2.2 million OFW na sa Middle East. Same day pa rin, sir. June 16, 2025, ginagarantiyahan ng Konstitusyon ng Pilipinas at karapatan ng mga tao sa impormasyon tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa publiko. Binanggit po niyo yung Article 3, Section 7 ng Constitution. Same day, magkakasunod dito na post. Same day, sir, langis, malaking issue. Ito sa bilihin, may plano na ba tayo? Uy, nagtatanong ka na, last year pa. Opo. May plano na ba tayo? Sa nangyayari at mangyayari pa? Eto, matindi, Senador. Evacuation plan para sa mga Pinoy sa Middle East, oras na para pag-usapan. At itong pinakatumbok, another post on June 26, 10 days after, ang krisis sa langis sa pamamagitan ng biglaan na pagtaas sa presyo o pagbaba ng supply ay maaaring malubhang makaapekto sa ating ekonomiya na posibleng umantong sa recession, inflation, at kawalang tatag. Ngayong araw na ito ay na-announce po ng Pangulo ang pag-ugnay ng Pilipinas sa bansang China, kaugnay po sa usapin ng enerhiya. Sir, ano po ang masasabi ninyo na for the past years ay kalaban ang turing sa China? Alam niyo po, ito po yung pinaka Yun yung lowest rank na naniniwala ka kalaban ng China. Lowest rank yung si Carpuet. awakening nating mga Pilipino. Dito po ngayon lalabas na yung old belief natin na pagkalaban ng Amerikano ay kalaban natin. Dito na po ngayon yan matatapos. Sapagkat makikita po natin dito na dapat tayo mga Pilipino, uulitin ko po, ang iniisip natin ay yung sarili natin. At natutuwa po ako, makikita natin na bagamat 4 na taon na walang naging continuity mula doon sa mga programa ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mukhang ngayon ay magkakaroon na po ng continuity. Ito po yung sinasabi natin na kung sana ang bawat Pangulo na papalit sa dating Pangulo ay magkaroon ng continuity na programa. Isipin ninyo, 4 years ang nawala. Ngayon natin marirealize. Alhamdulillah, ngayon, sana magkatuluyan na at wala nang humarang. At hindi ko naman po sinasabi na maging anti-American tayo. Never. Ako po, kahit ako ay tinitingnan yung ganito, I love liberty, I love freedom, I love America. Pero, of course, laging nasa puso natin ang unahin ng Pilipinas. Pro-Philippines, sir. Dapat lagi tayong taong bayan natin ang uunahin natin. Interest natin ang uunahin natin. Dahil nandito tayo sa Pilipinas. O malinaw, nandito tayo. At itong gagawin ng ating Pangulo na Bongbong Marcos, kapag ito ay ginawa niya, magiging legacy niya to. Babaunin niya na ito. Hindi niya na yan. Kasi Hindi niya ibig magagawa yan. sabihin, magkakaroon na tayo ng sarili nating langis, mga mahal kong kababayan, kapag yan nagkaroon po tayo. At sinundan niya pa ng pakikipag-usap sa Sabah. Naku po, magiging maayos na po tayo in a way na hindi na tayo maapektuhan ng mga ganitong, alam nyo kasi, tayo po ay biktima ng batas eh. Itong nangyayari po sa atin, ito kasi yung deregulation ng oil deregulation noong 1998. Ito po yung batas na ito na yung mga oligarko ng langis, sila na po ang nagdi-dictate ng presyo ng langis. Isipin ninyo, tumaas ang langis ng ganyang kataas na 100% na yata. Buti niya may Senator Rodante Marcoleta. Totoo lang. Kung walang Senator Rodante Marcoleta, paano na lang atin ang bansang Pilipinas? Walang tututol sa mga mali, sa mga mayayaman. Takot sila dyan eh. Walang tututol. Malapangulong Duterte to si Rodante Marcoleta eh. Kaya, grabe. Talagang si Senator Rodante Marcoleta talaga ang pinaka-main character dito sa lahat ng ating usapin sa pagkakataong ito tungkol sa lahat ng problema. 50 to 110, parang ganyan na yata, 112. Masasyak ka talaga anong nangyari. Parang asan ang gobyerno? Wala po tayong magagawa dahil yan ang batas. Kaya ngayon po, meron po tayong mga hakbang dyan sa Senado na yung batas po na yan, kung hindi ma-emendahan, ay ma-repeal yan.
Hindi po tayo papayag na ganito ang gagawin sa atin para tayo mga alipin nitong mga oligarko ng langis. At saka, Senator, yung gusto ding suspendihin yung excise tax, kayo pumapabor din ho ba noon? Opo, tayo po co-author din po niyan. Pero ang masasabi ko lang po, makakatulong po ito. Definitely. Makakatulong po yan. Lahat po yan, pati po yung VAT, gusto din namin tanggalin yan. Medyo kumokontra pa ang administrasyon, pero dapat tanggalin din muna yan, suspindihin muna. Pero lahat po yan, may maitutulong. Totoo. Pero maliit. Maliit lang po yan. Ilang percent lang po yan. Opo. Ang gusto natin, yung hindi band-aid solution. Kasi ang tawag ko dyan, band-aid. Sususpindi mo, ibabalik mo. Kailangan natin ng tunay na solusyon. At ang tunay na solusyon, uulitin ko po, makapagnegosyo tayo kasama ang mga bansang inisip natin noon ay baka kalaban natin. Ha? Nabura na yan sa panahon ni Digong, pero bumalik. Pero ngayon, ano ba? Andyan. Sino bang handang tumulong sa atin ngayon? China, Russia. Yan po yung mga bansa na nandyan. Sana makagawa po tayo ngayon ng batas na gustong-gusto natin na maipatawag sana kami ng Pangulo. Kasi yan naman po ang nasa Article 6, Section 12 yata o 14 na anytime pwede niyang i-convene ang Kongreso, no, para siguro kailangan na po namin amendahan talaga ang konstitusyon. Kasi kailangan po natin ibahin na yung provision ng economic provision ng ating konstitusyon para malaya na pong makapasok yung mga foreign investor. Kasi po, tatandaan po nyo, nagkaroon ng Supreme Court Pag nakapasok ang foreign investor, napakayaman ng Pilipinas lalo. decision na Mayaman ng Pilipinas, so. Okay, walang mahirap to. Nagpapahirap yung mga nakupong kurakot. Tsaka yung mahihina ang kokote. pinagbawalan po yung oil. Gano'n mo, wala isa pasahod, bawal na magtaas yata, sabi Hindi ko alam, binansabi Dahil wala tayong pondo. Pero may pondo sa mali-malita. Exploration natin with China. So medyo madami na naman kukontra dyan. Opo. Ang dami na namang lilitaw. Kaya sana po, tunay na to. Ako number 1 ako na humihiling sa taong bayan na nasa inyong mga kamay na po ito. Na sana kayo na po ang humiling sa ating Pangulo na amendahan natin ng economic provision, ng konstitusyon para malaya na po tayong makapagmuskito, ibig sabihin makapagbutas po sa mga lugar na alam nating may langis at gas. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang galing ni Senator Robin Padilla. Ang daming pahiya dito. BBM, pahiya ka rin dito. Kasi sinabi nito, ipinamukha sa inyong lahat kung ano ang dapat na leader at ano dapat nakaupo. Ganito ang mentalidad na dapat, mindset na nakaupo isang politiko. So, iniisip hindi sarili niya, kundi yung taong bayang kapakanan ang mangyayari sa future. Hindi siya yun lang. Pahiya lahat kayo dito. Okay, maraming salamat. Isang makabuluhan talakayan. Paalam sa inyong lahat.